ibig sabihin ng pagsamba? Pagtalima. Importante yan. Pagtalima. Pagtalima. Lahat ng dapat mong gawin ay para sa Allah. O lahat ng dapat mong gawin ay para kay Allah. Actually, yung mga binanggit niyo po, part yan. Mga halimbawa yan ng mga pagsamba. Pero, ang ating mga ulama ay nagbigay sila ng malinaw na pagpapakahulugan o definition ng salitang pagsamba. At sana, inshallah, kabilang ito sa baunin natin. Pag ngayong araw, ano yung kaalaman na makukuha natin ngayong araw, inshallah, na itatak natin sa isip natin. No? Sabi ni Shaykhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ang ibig sabihin ng pagsamba, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal al-batina wa zahira. Kasama natin ang kalugan, ito yung katanggang sumasaklaw sa lahat ng anumang bagay na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging ito man ay sa pamamagitan ng salita, ng gawa, nakalingid man o nakalantad. Napakadinaw, di ba? So, yung pagbibigay nila ng kahulugan ng salitang pagsamba, nasaklaw nila lahat. Lahat sabi ng kinalulugdan ni Allah, pinahintulot ng Allah. Itong ginagawa natin, sa tingin niyo po, kinalulugdan ba ng Allah? Kinalulugdan? Therefore, may tuturing itong pagsamba. Okay? Salita man o gawa. So, kung tayo nagdadawa tayo, salita, pagsambay kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung gawa, tinitulis ng katawan mo eh. Nakalingid man o nakalantad. Nakalingid man, nakalantad. Kung ginagawa natin ngayon, nagsasalita tayo dito sa harap, nakalantad ito. Pero may mga uri ng pagsamba na nakalingid. Ibig sabihin, ito yung mga pwede natin gawing halimbawa, yung intention natin. No? Nakalingid, hindi naman nakikita kung ano yung intention natin eh. Yung ating paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, trabaho yan ng puso. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng pagsamba. Yan yung dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon, bago ko i-announce yung announcement ko, alam natin na mayroong dalawang condition para matanggap yung pagsamba. Okay, alam na natin yun, ikhlas para kay Allah at pagsunod sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit po natin binabanggit ito? Kasi kailangan maunawaan po talaga natin para hindi masayang yung sakripisyo natin, yung oras na nilaan natin para makapunta dito. No? Kasi dapat bawat segundo, bawat oras na dumarating sa atin, nagagamit natin yan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Nang tama. Ngayon, sinasabi ng mga iskola na siya, sabihan mo ako, sinasan mo ako pag okay na po. Na, yung dalawang kondisyon na kung mayroong dalawang kondisyon para matanggap yung pagsamba, mayroong din tinatawag na tatlong haligi. Ito, ano lang to dagdag kaalaman. Tatlong haligi ng pagsamba. Sabihin, kapag nakatiyak na tayo na ikhlas yung ginagawa natin para kay Allah at naayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ginagawa natin o kapag ginawa natin ang isang pagsamba, dapat tagayin din natin itong tatlong haligi ng pagsamba na ito. Kasi baka samba tayo ng samba ka subhanahu wa ta'ala, nakakalimutan pala natin itong tatlong ito. Ano to? Haligi ng ibadah. Tatlong haligi ng pagsamba. Una, kailangan, pag magawa ka ng pagsamba, ito ay natutulong sa iyo o al-mahabba. Ano yun? Yung pagmamahal mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo nandito, kaya natin gusto matuto sa Islam dahil mahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Halimbawa, bigyan natin ng nagsing halimbawa. Kapag mas mahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, naghigit sa anuman, laging priority mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lagi mong prioridad sa buhay mo ay kung paano malugod sa iyo si Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sa budget pa lang kayo, masarap matulog eh. Kung mas mahal mo yung sarili pagnanasa mo, pagpapahinga, pagtulog, sana wala ka na dito ngayon, inuna mo na yung pagtulog. Okay? Pero dahil mas mahal mo si Allah subhanahu wa ta'ala nagtulak sa iyo, pumunta ka rito, iniwan mo yung higaan mo, gusto mo magpahinga, no? Gusto mo mag-relax. Pero dahil mas mahal mo si Allah kaysa sa sarili ka gustuhan mo, inuuna mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kailangan itong tatlong ito hindi po magkakahiwalay. Kailangan kumpleto. Pangatlo, ay pangalawa yung tinatawag na al-khawf, o yung pagtatapos ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Natutulong sa atin para gawin ang mga bagay na ito, pagmamahal kay Allah at pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung napanggit nga natin kanina, no, natatakot tayo na baka merong mga Kristiyano, non-Muslim, sa kabilang buhay, tatanungin tayo, sisisihin tayo, maging dahilan na hindi tayo makapasok sa paraiso. No? Sisisihin tayo, bakit hindi natin pinag-iwanan sa kanilang Islam. So natatakot tayo sa na mangyari sa atin yung ganong pangyayari. At natatakot tayo sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala.
No? Yung galing kang Allah subhanahu wa ta'ala. So yan, nagtutulak sa atin. Pagmamahal kay Allah, takot kay Allah, at pangatlo, yung tinatawag na arwaja. Ibig sabihin ng arwaja, yung pagkaasam, paghahangad ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan itong tatlong haligi ng pagsamba na ito, kailangan po ngayon din, tatlay na natin ito. Bakit tayo nandiyan? Mahal natin ang Allah. Bakit tayo nandito? Natatakot tayo kay Allah. Pangatlo, bakit tayo nandito? Naghahanap tayo ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung tatlong bagay, haligi ng pagsamba na dapat taglay natin sa oras na ito para hindi po masayang yung ating sakripisyo. Okay? Madaling sa ulo, ano? Ano yun? Una, pagmamahal kay Allah, takot kay Allah, at paghahangad ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, mas mahaba yun, ano? Pero actually, ito, konting announcement lang to. Kasi tayo mamaya, sabi nga ay mag-ano po tayo, mag-actual, magbubunod ng mga topic, kung sino yung bunod, kung si brother topic na sino si Prophet Muhammad. Papaliwanag niya po yun. So, ilang tips lang po paalala, mamaya, i-actual po natin. Kailangan po ay short muqaddimah. Short muqaddimah. So, magkaiba po yung muqaddimah sa khutbah, sa mga nag-khutbah na, at sa muqaddimah sa da'wah. Hanggang maaari pa iksin po natin. Dahil baka mamaya tumayo ka sa harapan ng mga non-Muslim na hindi nakakaintindi ng Arabic. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Tinapos mo talaga yung napakahabang muqaddimah. Di ba? Ang tanong, kailangan ba sa oras na yun? Hindi. Maganda, oo. Maganda yung muqaddimah, pero kailangan nasa tamang lugar. Alam mo rin kung paano siya gamitin. Okay? So, hanggat maaari, mag-muqaddimah tayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yung mga maiksing muqaddimah na, kasi mas marami kang bagay, prioridad, na dapat mas malaman ng mga tao. Kaya mapapansin mo minsan, pag mahaba may mga nagsasalita sa harap, non-Muslim yung nasa harap, ang haba ng muqaddimah, nagpupuluhan sila. Ano po sinasabi niya? Yung iba nagkatawanan pa. Mapapansin niyo po yan. Yung sobrang paggamit ng Arabic term, yung pagpapahaba ng muqaddimah, hindi nakaka-relate yung mga kausap. Maging concern po tayo doon sa ating mga dinadawaan. Huwag yung sasabihin lang natin yung gusto nating sabihin. Kailangan sasabihin natin yung kailangan nilang malaman. Malinaw? Huwag mong sasabihin yung gusto mong sabihin lang. Kailangan yung kailangan nilang malaman. Yun ang priority. Okay? So short muqaddimah, insyaAllah siguro lahat naman po tayo, meron na tayong nakahanda na short muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahat, sino? Okay? At kung ano ang topic na nakatalaga po sa atin, mag-focus lang po tayo doon. Kung ang topic mo ay ano ang Islam, no? Topic mo sa kanya ano ang Islam, mag-focus ka lang doon. Huwag kang pupunta sa tahara sala, di ba? Kung saan-saan ka, kung anong topic, tungkol sa pag-asawa. Okay, focus ka lang doon para ma-minimize mo yung oras mo. Kailangan po ng time management. No? So, para, halimbawa, bigyan ka ng oras na magsalita sa harap, ang oras mo halimbawa 20 minutes. No? Maganda yung tip na ginagawa ni Sheikh Hamud. Pag sasalita niya tayo sa harap, yung dawa sa nasinto sa mga dan. So, kung binigyan ni Sheikh Hamud halimbawa, 30 minutes o 25 minutes ka magsasalita, nandun siya sa likod, 20 minutes, mag-ano siya, mag-aware na siya. No? Sisenyas na siya. Pag gano'n na, 5 minutes na lang natitira sa'yo. So, kailangan, kaya mong, ano yun, kung baga i-budget, yung doon magagawin time management. So, kung meron tayong, halimbawa, nakatalaga, schedule na mag-lecture tayo, halimbawa, magdadawa tayo sa palengke o sa barangay hall, at ang binigay sa atin na topic ay, tatalakay lang natin sa loob ng 50 minutes. Maganda po, isa sa napaka-mabisang paraan, hanggang ngayon ginagawa po natin, isusulat mo yung mga detalye sa papel, and then, ibibidyo mo yung sarili mo habang nandun ka pa lang sa bahay mo. Okay? Sa pamamagitan nito, mapapractice mo na. Nakakabawas po siya actually ng kaba pag nasa harap ka kasi na-practice mo na eh. At kung meron kang kapatid, kakilala na maaaring samahan ka, mas maganda, pinapanood ka niya. Kayong dalawa o kayong tatlo lang. At pagkatapos, tanongin mo kung ano yung mga naging pagkukulang mo.
Ano yung suggestion niya, ano yung napunan niya sa'yo na hindi maganda, para sa susunod, ma-develop mo, hindi mo na ulit magawa. At nakakatulong din, inshallah, yung panonood po ng public speaking sa YouTube. Marami yan. Makakuha lang po tayo ng tips para pag tayo sa harap, hindi kung ano-ano po yung ginagawa natin. Okay? So yun short mukaddima, focus sa topic, inshallah. So yun lang po yung papala natin at inshallah, at sisimulan na po siguro natin kasi anong oras na. No? Okay na po siya? So, hanggang dito po, sana may natutunan tayo. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago magpapaliwanag ay nais ko po yung batiin ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyong mga kapatid. Masaya ako at nakatalo tayo muli at binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na makarinig ng aral ng Islam, inshallah. At sana ay matuto tayo, inshallah, sa training na ito na initiate ng Federation, inshallah. Umpisahan mo na yan, Ustad Jamel? Oo, mukaddima po. Mukaddima. Tapos yung topic na, paliwanag na. Paniniwala na? Paniniwala? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa nasta'inu alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungkol sa araw ng paghukom. Actually, lagi natin narinig ito, ang araw ng paghukom na ito ay hindi natin napapansin. Ito ay napakahalaga sa ating kamatayan sa araw ng paghukom. Sa araw ng paghukom ay ito po ay mga taong bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanilang mga nagawa dito sa mundo ng mga mabuti at masasama. Ang ibig sabihin, ang araw ng paghukom, ito po ay pagbangon muli sa libingan. Kasi magkakamali 5 buhay ang mararanasan natin. Di po ba? Ang unang-una, saan ba tayo pinilikha? Dito sa sinapupunan ng ating ina. Pangalawa, dito sa mundo. Dito na tayo sa universe. Dito tayo sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawaing ipinag-utos niya, mabuti na o masama. At pangatlo, buhay natin ay sa araw ng libingan. Sa buhay ng libingan. Ito po sa libingan na ito, narito po ang pinaka-meeting place natin. Lahat po tayo, meeting place ng mga Muslim ito. Inshallah, na makukuha natin dito ang ating mga gawain dito sa mundo, mabuti man o masama. At sa araw ng paghukom, ika-4 na buhay po yun. Sa araw ng paghukom, ang sabi ni Ustad na araw ng paghukom. So, bagitin ko na yung huli. Sa araw ng paghukom na yun, doon tayo tulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanya, ipinag-uutos. So, sinunod ba natin siya o sinuhay natin? Kung mabuti ba tayo mga Muslim? Doon sa araw tayo ng paghukom. At ito po ay, dito sa araw ng paghukom na ito, ay matindi ang kalagayan natin po dito. Dahil ang sinag ng araw, ang araw, init ng araw ay isang dangkal lang ang pagitan. Pero napakalayo po yun. Napakalayo po yun sa atin. Pero tayo po ay uhaw na uhaw. Tayo po ay masama ang ating ginawa sa mundo. Pero kung hindi naman tayo, mabuti naman tayo mga Muslim, mananampalataya, may takot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi natin mararamdaman ito. At saka ito, dito sa araw ng paghukom na ito, isa lang babanggitin ko rito na bitong bagay ang masisilungan dito. Ang silong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mabanggit lang ako sa pitong bagay na masisilungan dito ay ang magkapatid sa pananampalataya ng Islam na kung saan nag-uusap sila tungkol lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nag-iiwalay sila
sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang ating mga pag-uusap para itong bituka na nagkakapit-kapit. Ibig sabihin, kung sama sa kapatid, naalala niya tayo. So, yun ang araw ng paghukom. At itutong ko yung panglima na buhay na papunta natin ay lahat sa talaan, impyerno, paraiso, kung saan tayo mapunta doon. Yun po ang araw ng paghukom. So, inshallah, hindi ko na patatagalin dahil kabado rin ako kasi ngayon lang ako nakapagsalita talaga ng matagal. Kasi dati, nagdadawa rin kami, pero ngayon, nanibago na naman ako. So, inshallah, gabayan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-aaral natin ito at inshallah tayo matuto sa pamamagitan ng training na ito at hindi magsawa ang ating mga sheikh at saka ustad sa kanilang pagpupursi sa atin. Kahit malayo man sila, ay ginagawa nila ang kanilang tungkulin bilang tagapagpaalala sa atin. So, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Tanong na. Yung 10 minutes kasi yung oras ni brother, 4 minutes. Wala pang 5 minutes. So, ibig sabihin, kakasya na doon yung question and answer. Siya, kasi 4 minutes lang mahigit yung consume na time. 10 minutes yung oras nila, di ba? So, gagamitan na lang yung natitirang oras sa pagtatanong at pagsasagot niya ni brother Richard. Isipin po natin na mga non-Muslim po yung kausap natin, mga non-Muslim, inshallah. Dawa. Ito po. Ay, gano'n ba? Ang sino pong magtatanong? Si Sheikh ang tatanong. Mayroon magtanong yan. Sagutin. Nabanggit ko po kanina bilang tagapagsalita sa amin ng Islam. Ako po sa araw ng pag-upo. Huling araw ng kawan ng pag-upo. Paano naman yung gumagawa ng mabuti? Pero hindi naman naniniwala sa Diyos. Ano parang ng Islam? Yung naniniwala, Gumagawa ng mabuti pero hindi naniniwala sa Diyos. hindi naniniwala sa Diyos. Ano po parang ng Islam? Sa aking pagkaalam, ito po ay sa panahon ng Islam naman, sasagutin ko yung una ni Ustad. Dito ay sasagot lang po tayo ayon sa ating nalalaman. Huwag po nating dagdagan kung ano man ang kasi kasalanan din sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, sagutin ko na yung ni Ustad. Sa pagkaalam ko po ay may mabuti siyang ginagawa, pero hindi naman naniniwala sa Diyos. Siya po ay mapapasok pa rin po sa lumalaglag na apoy. Kasi hindi siya sumamba sa nag-iisang Diyos. Hindi niya kinilala ang tagapaglikha. Although siya mabuti siya, makikita niya yung kabutihan niya, pero sayang lang, hindi mo ako sinamba. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satisfied, Ustad? Okay na pa next na. Next na po. Kinabahan ako ah. Hindi na Paalala ko sa kanya. Mga non-Muslim ang tagapakinig. Divert mo yung lecture nyo sa non-Muslim. Minsan nag-ahalo yung lecture ninyo o yung topic ninyo sa Muslim sa non-Muslim. Kapag Muslim na sinasabihan natin, paalala yun. Pag non-Muslim ka, okay ba yun? So maganda yung kay brother. Hindi naman ako nag-aapog si brother. Dulwa rin siya. So next. Masin. Wala kayong nakaraan ko. Hindi, nandun. Nandun? Nandun? Oo. Masin. Wala siya. Ha? Masin. Para pa. Tulog ka po. Yung topic ko po ay Takbir! ano ito? Parang nakawa, bro.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sa mga kapatid kong para sa mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam na nandito ngayon sa harapan ko at sa symposium na ito, at yung mga non-Muslim ay babatiin ko rin po sila ng magandang umaga o magandang tanghali sa ating pong lahat. Wala sila, wala. Wala sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang topic ko po ngayon dito sa limang bansa Islam ay ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam o kaya sa mga Muslim na nandito po ngayon, ay kung buwan ng Ramadan po ay kailangan na mag-ayuno po kami ng mga Muslim. Sa 30 na araw, yun po ang pag-ayuno ng mga Muslim, naming mga Muslim. At mayroon pa po iba na dapat na pag-ayunuhan, yung may 2 araw o kaya 3 araw, yun po rin po ang pinapakuan sa amin na mga Muslim na kailangan ay pag-ayunuhan. Mayroong mga yung 30 days na pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado po yun na pag-ayunuhan po namin. At sa mga kuminsan, sa mga kababaihan o kaya kuwan ay pag may dumating yung buwan ng dalaw nila, ay kailangan na ihinto nila yung pag-ayuno. At sa pagkatapos ng yung buwan ng regla nila ay dapat na bayaran nila yun. At yung may mga sakit na hindi dapat na mag-ayuno ay pinapahintulutan mo yun. At pag tapos na yung kumalimawan na gamot na yung sakit nila, ay mag-ayuno po sila. Obligado po yun. Yun lamang po, at yun din ang kaalaman to ay yung nalalaman ko sa obligadong pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Tawag pa. Ang pag-ayuno ba ay ginawa rin ng mga naunang propeta base sa salita Islam? Ang pag-ayuno po ay mas higit na yung mga naunang propeta ay sila po ang mas mahigit na dinampanan nila po yung pag-ayuno na yun dahil yun ang para sinusunod nila si Allah ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam na parang siya ang halimbawa. Kaya yun ang pag-ayuno ng mga naunang propeta ay yun ang mahalaga sa relihiyong Islam. Yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So meron lang po kaming isisingit insyaAllah na para mas lalo tayong matuto ba. Kapag napag-usapan namin ni Sheikh Hamod na yung tatayo po rito sa harap at binigyan ng topic, insyaAllah. Tapos tatanungin siya. After niya magkaliwanag, tatanungin siya. Pag nasagot niya na, si Sheikh Hamod insyaAllah,
i-correct niya. Magsasuggest ka kung ano ba, kung paano ba dapat, para hindi po tayo mabitin. Ano kasi, halimbawa, tinanong si brother, ano yung tanong? Okay ba yun, chef? Suggest, di ba? Para at least, alam natin kung paano ba yung tamang pagsagot. No? Hindi tayo mabitin. No? Inshallah, halimbawa yung si brother, ay yung topic niya patungkol sa pag-aayuno. Tapos after niya yung tinanong siya, pinaliwanag niya. Tapos papaliwanag ni Sheikh Hamod, inshallah, kung paano ba dapat sagutin sa likely, ano siya? So kabilang doon sa napanood ko rin na seminar, workshop na ginawa doon sa Saudi Arabia, pinanood ko sa YouTube, yung methodology of answering question, dawa workshop nila. Ganito yung ginagawa ko nila. Ilan sa mga binanggit ng mga ustad doon, hindi ako nagsasalita ng sarili ko, no? Kung ano lang yung sinuggest nila, yun lang din yung isasuggest po natin yung inshallah para developin po sa atin. Kung sabihin na kapag tinanong daw po tayo ng mga katanungan at sasagot tayo, kung halimbawa yung tanong, kung ginawatin ba ng mga nawalang propeta yung pag-ayuno, sasagutin natin yun na kailangan mayroong dalil, mayroong katibayan sa Quran. Okay? So, dito rin papasok siya na kailangan may alam din tayo, memorize din tayo ng mga talata sa Quran. Para pag tinanong tayo sa ganung katanungan, masasagot natin siya na naayon sa Islam, naayon sa Quran. So, inshallah, yun po yung share ng pinatagdag. Pero walang problema, hindi na gusto. No, wala namang video-video lang. Dagdag po kayo niya. Sa salita o sa kayo unting paalala. Lagi natin tandaan na yung pagtunay tayo sa harap, yung nasa harapan natin karamihan ay non-Muslim. Non-Muslim. Dahil tayo nagdadawa, hindi tayo nagtatraining para mag-lecture sa mga Muslim. Totoo? Okay ba yung mag-lecture tayo sa mga Muslim? Ang Islamic mong kaalaman, saka magdadawa tayo sa mga non-Muslim ng papungkol sa Islam. Diba? Ngayon, yung mga idea na ibibigay natin sa lecture natin base sa topic natin, siguraduhin natin na ito ay abot sa isipan ng mga non-Muslim. Kasi nga kung halimbawa ako non-Muslim ako, hindi ko alam yung mga pinagsasabi ninyo na patungkol sa mga kondisyon na mga dyan. Basta alam ko yung Muslim ay nag-aayos sila sa buwan na ipaliwanag ko sa akin. Okay ba yun? Okay yun. Tapos, may ilan yan ba kung wala na tayong magsasabi, ay tuloy na lang tayo. Hindi ko sa dinidiskansyo kayo, kasi mainang yun kasi yung masasabi natin ay maaaring makakasila sa atin ng mas malaki kaysa mga kapwa. Okay? So, yung tanong ay, kung tinanong tayo na kung nagagawa pa ito ng mga sinaunang tao, o sa base sa dalil sa Quran. Ano yung dalil ng sa Quran? Ako tayo mga yayo na dinahaman ng kutiba alaykum siyam, kama kutiba alatin namin kablikum. Dito na papasok na sinabi kaya ni Mr. Jamil, yung kaalaman sa pagbibigay ng una sa Quran. Kung kayo mga mananampalataya, ibigay sa inyong pag-ayon. Katulad ng mga pag-upliga sa mga nauna sa inyo. Nauna sa atin, ay mas malawak yun. Propeta nauna at mga ibang nasyon. So, nasabot na. Kung natin maabayan masyado yung kasi mga ipang tatay ng harap. Next. Siya na raw. Lilo, pag-asampo. Uy! Siya. Ano ba yun? Ako na wala. Kasi hindi, yama ang mga alda. Wala, wala. Takbir! Okay. 5 minutes lang. So, napansin ko, parang nakakita kayo ng artista. Ako lang yun. Okay ba yan? Ano ba yun? So, okay? Muna natin patagalin dahil marami pang magsasalita. Sa harapan natin, ano ba? So, sa ngalan ng Allah, ang mahabagin at pinakamaawain, ang lahat ng papuri ay sa Kanya lamang nahuukol, Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Mga mahal kong tagapagig, hayaan niyo ko kayo ng ang kapayapaan ng sumainyo at ang biyaya ng Diyos Allah. Sa mga kapatid ko naman mga Muslim na nasa paligid nyo, mga mahal ng tagapagig,
iparating ko rin sa kanila para malaman nyo ang pangkaraniwang sinasalita namin bilang mga Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, ang topic na nakatuka sa akin ay kung sino po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sallallahu alaihi wasallam, ito po ay salitang Arabic na kung ialis natin sa Tagalog, sumakanya nawa ang kapayapaan at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ayun po. So ngayon, si Propeta Muhammad ay siya po ang huling sugo ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang kanyang pagiging propeta ay masasabi natin na ang pagkakaiba sa mga naunang propeta, ng mga nakikilala natin, o mga naririnig natin sa mga tagapagpaliwanag, si Propeta Muhammad ay maraming himala na ginawa. Subalit, hindi natin na kailangan alamin pa. Ang importante, mayroon siyang mga himala na kakaiba doon sa mga naunang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yun? Isa itong himala ay ang ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran na magiging gabay sa ating pamumuhay dito sa mundo at kung paano tayo makakaiwas sa pamumuhay sa kabilang buhay sa susunod na tagpo. Okay? Ngayon, si Propeta Muhammad pa rin, sumakaya na pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinasabi ng mga tao na pinagbibintangan na kung ano-ano sa kanya. Kagaya ng mga nababalitaan ninyo sa labas. Nakiso ganito, maraming asawa, so huwag na yan. Pero ang importante, si Propeta Muhammad, tungkol sa Quran, kung pag-usapan natin ang aklat ng Quran, banal na Quran, maraming nagsasabi na ang Quran daw ay nanggagaya sa Biblia. Pero hindi na yan ang punto. Ang importante doon, ang Quran ay ipinadaan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang Quran ay nasulat at aklat ng kapahayagan na nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano mangyari yun? Ganito yun. Magmula kay Angel Gabriel, Angel Gabriel sa kanyang mga Katoliko, Jibril sa amin sa Islam, mga mahal kong tagapakinig. Ang banal na Quran, iyan ang aklat na pinahayag sa huling sugo ng Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang Quran, sinasabi pa nila, ano ang katibayan ninyo na galing sa Diyos yan? Ngayon, sa pamamagitan ni Angel Gabriel, isinapuso ni Propeta Muhammad at isinalaysay, ipinasulat sa kanyang mga kasamahan ang mga sahaba. At yun, ang ating Propeta Muhammad na huling propeta at huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hanggang dito na lang po. At marami pang magsasalita sa harapan ko. Kung may katanungan at kayong mga mahal ng tagapakinig, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yung mga may magtatanong, pwede. Mahal mo tagapakinig, huwag kayong mahiya kasi ngayon na kailangan kita ng artista. Wala ka na ba yung regalo? Hindi ko magtanong. Hindi po. Ay si Ang tanong mo ay sino si Muhammad? Propeta Muhammad. Sino po siya? Si Propeta Ano bakit siya? Saan siya nanggaling? Si Propeta Muhammad po ay huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nanggaling sa angka ni Abu Talib. Yun, ay kanyang pinagmulan. Kung ating babalikan ang mga kasaysayan, mga kasulatan sa mga Quran, si Propeta Muhammad ay hindi nagkakalayo ni Propeta Jesus. Medyo magkaanohan pa sila. Galing sila sa lahi ni Propeta Abraham alayhis salam. Pareha sila. Taga saan?
At saka si Propeta Muhammad, siya ay hindi marunong sumulat at bumasa dahil nurit-nurit na kagaya ng pinagbibintang niyo, mga mahal kong tagapakinig. Kaya ang banal na Quran ay nalimbag, ininta lang sa kanya ni Angel Gabriel sa puso at sinabi sa mga sahaba. At si Propeta Muhammad pa rin ay isang mapagkakatiwalaan. Sa lahat ng mga siya ay isang mapagkakatiwalaan ng alas para sa kanilang lugar sa Manila, tinagutan sa mapagkakatiwalaan. Yan ang katangian ng Propeta Muhammad at siya ay tinanghal din na the great man sa Guinness Book of Record. Yan po. So sana na nasagot ko po, kung mayroon pa, alhamdulillah. Takbir! Sa bata ni Lino, hindi ko alam kung sa Marcos ka dito o sa Kaya yung nagtanong, hindi natin iwasan kung nagtanong, talaga tinanong niya kung sino si Muhammad. Kasi talaga ang topic kumitong sa Quran ng Biblia. So, pag tinanong patungkol si Propeta Muhammad, sino si Propeta Muhammad, bilang karagdagan ng Biblia, si Propeta Muhammad ay sugo, uling sugo na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang kapagsasang katawan. Siya ay pinanganak 650 years ang pagitan nila sa Jesus at Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Galing siya sa inapo ng Propeta Ismail na anak ng Propeta Abraham alaihi salam. Tinaguri ang Propeta sa edad na 40 at siya ay namatay sa 60 sa Bangka. Siya ay namatay sa edad na 63 sa Madina al-Munawwara, ngayon ay Madina. So siya kanya pinadala ang Quran. Mga ganito mga impormasyon patungkol ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon nagtatapos sa kanyang kayo. So yung Quran, hindi na natin tatalakayin mo kasi hindi naman topic kay Propeta Muhammad. Ayun yung biyala, hindi rin kasi hindi naman sa kanya yun. Dapat dito lang natin kayo yung topic natin. Maliwanag? Karagdagang kaalaman. Jazakallah khairan kay Brother Dino. Meron siyang makukuha niya yung mga tagapakinig. Kaya lang ay, kukunin niya kayong lahat tapos iikot-ikot pa kayo. Okay ba yun? Next inshallah. Natututo tayo. Pag pinapagalitan tayo, natututo tayo. Kakapanintig pala yun po. Kaya sa sangka din, talin. Nagdalang ng Quran. Ano ang Quran? Takbir! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ayon sa aming mga Muslim o sa Islam, ang kasulatan na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ito ay meron 5. Una, ang suhot. Pangalawa, ang sabon, Taurat. And then, Injil. Ang pinakahuli po ay ang Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat propeta po na nabanggit mula dyan sa mga kasulatan na yan, mga revelasyon. At ang muling ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasulatan na paninindigan o paniniwalaan dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kang kitabu la riba fihi hudan lil muttaqin. Ito sabi niya ang Quran na nagmula sa Allah na nagbibigay patnubay sa mga tao na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So alam natin mga kapatid sa pananampalataya ng Islam o mga tagapakinig, ang lahat ng mga kasulatan na nauna, ito ay nakawala na. Iban po ang banal na Quran dahil ito ay, ang banal na Quran ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran isang katibayan mula sa aming mga pantas. Sulugin niyo ang lahat ng kasulatan pati na ang Quran, pero sa Islam, cover to cover babanggitin, mabubuo ang
salita, ang Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, yun lang ang aking tinawag. Allahu Akbar. Allah. Eric. Maliwanag. Doon yan. Paano niyo po mapapatunayan na ang Quran ay salita ng Allah? Ang salang Quran po ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi marunong magbasa. Ibinaba po ang banal na pasulatan na mag-umpisa ang banal na Quran nung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ikra, bumasa ka, sabi niya sa propeta na ibinabato ng Jibril mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinababanggit niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katiyakan na hindi ako marunong magbasa, hindi ako marunong magbasa. Ito po ang Quran na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinabasa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang Quran po ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ikra bismika rabbikal ladzi khalaq. Ay ang sabi ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, bumasa ka mula sa Panginoon mong tagapaglikha. Ang Quran ay hindi ito imbento ni Propeta Muhammad. Kung meron kayong katibayan ng Quran ay mula sa Biblia, magbigay kayo ng katibayan, mga kapatid, na tagapagkinig. Dahil yun, nung sinasabi nila, tinatanong nila, ang Quran ay mula sa Biblia. Kayo mga nagsasabi, ipakita nyo ang inyong katibayan kung ito ay totoo. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul habu rantakum in kuntum sadiqin. Sabihin mo, sabi niya sa mga tao na nag-aangkin ng katotohanan, ipakita nyo ang inyong katibayan. Doon lang po. May kasama ng okay na. Yung mga inaasahan kong matapang-tapang sa harap, huwag naman sanang atras yung mga utot ko. Yung mga inaasahan ko na magsasalita ng matagal dito at ubusin nila yung oras na parang sila pa yung nakakatras. Parang na yung mga hindi talaga natin inaasahan na magsasalita sa harap ng matagal. Baka sila nga yung nasa kanila yung inaasahan. So yung tanong sa kanila ay kay brother yung bilang paglilinaw, may punto siya sa sagot na kung ang Quran ba ay nanggaling, ano yung tinapagtan ko? Paano patunayan kung ang Quran ay nanggaling na talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, pinagin niya yung ibang bagay doon. Pero hindi medyo may kalayuan sa punto na sinasabi. Ang pinakamalinaw ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Hindi ba nila napagpuli mo niya nilalaman ng Quran kung ito man ay nanggaling sa iba bukod sa Allah ay makakatagpo sila dito na hindi pagkakaunawaan. So ibig sabihin na yung galing sa Allah, wala dito makikita na hindi pagkakaunawaan mula sa una hanggang sa kahulihan. So lagi natin tandaan, minimize yung answer pero punto sa punto. Diba? Tandaan natin yung laging sinasabi. Tandaan nyo kung dalawa ito. Sa una, saka sa uli. Sa una, pahmusuan, istudyo. Bago ka sumagot ng tanong, intindi mo muna yung tanong kasi ang pag-intindi ng tanong ay kalahati ng sagot. Sa uli, khairul kalami, makalla, madalla, walang yutil balbil. Pinakamailang na salita ay maiksi, pero malaman at hindi pinahaba na nakakasuya. Tandaan niyo sa sagot, sa bago sumagot at saka pagkatapos sumagot. Yun ay karagdagang kaalaman lang. Pwede sumingit ng tanong lang sa sinatanong. Tuhalin sa ano ang Quran. Kung mapapansin ninyo ay minsan may naulit na topic dahil hindi naman parehas sa mga dalawa. Kanya-kanya opinion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you all. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Panginoon, mahabagin na.
bago ang lahat, bago ako darating sa magsalita sa paksa na naungkol sa akin, siguro mas maganda makilala niyo muna kung sino ba ang tao nagpapaliwanag sa inyo sa akin. Pinakamakinang mo. Dahil salita ko nagsalita dito, hindi niyo kilala kung sino. So ang kinaganda mga kapatid, lalo na anong kalaganda pag makilala niyo ako, ang alam niyo lang po, nandito tayo, makinig tungkol sa Islam. Lalo. Subalit, hindi niyo sino-sino ba ang mananampalatayang Islam at mga saan ba ito gamit ang mga tao dito sa amin. Kaya yun, naisipan ko, magpakilala ako sa inyo. Pangalawa, sabi niya, bakit ako magpakilala? Ang nakikita nyo ng Muslim dito, 300. Astagfirullah. Tapuanin tayo ng Panginoon na umakutaan o di kaya DVD. Para malaman niyo po na ang Islam o Muslim na dito sa Pangasinan ngayon, hindi nakagaling sa Mindanao. Lalo na po kami ngayon na dito magsasalita sa harap. Karamihan po sa kanila, kabayan niyo Pangasinan ni Sirento. At ako lang po ang nakasini, hindi taga Pangasinan. Bakit ako napasama? Dahil po, hindi ako marunong magsalita ng Maranao. Dahil po ako ibang tribo din, kaya di ko ako sumama sa taga Pangasinan dahil makaintindi ako ng salita Pangasinan. Yun ang dahilan. So magpakilala na po ako kung sino ako. Ako po ay si Ginoong Johanin K. Sali. Ang probinsya ko po, pinakadulo-dulo ng Pilipinas, province of Tawi-Tawi. Ang bayan ko po ay Bungaw. Yung Bungaw po, ay yung Tawi-Tawi po, binubuo ng 15 municipality. Ang Bungaw po, yung ang capital town. Dahil nandun po yung airport, seaport, all commercial center, hospital, colleges, nandun po. Yun po ang lugar na pinanggalingan. Sa mga kapatid sa kaprobinsya, magandang matutunan natin ano ang Quran. Bakit maganda ang Quran? Ay ano ang Quran? Alam natin lahat na sa 25 propeta, 5 propeta ang binigyan na malaking katungkulan o himala from Moses sa Catholic, Musa alayhi salam sa Islam, Prophet Abraham, Propeta David, Propeta Jesus, at Propeta Muhammad ang muling sugo. So lahat ito mayroon kasulatan. At ang panghuli ang Quran, ano ang Quran. Binibigyan ko, in-explain ko sa inyo para matutunan nyo, malaman nyo na kinikilala namin dito ang ibang libro na nauna sa Quran. So ano ang Quran? Ang Quran, inuna ang batayan, ang pamumuhay, lahat ng gawain ng Islam. Ito na ang tinatawag Quran. At ito na rin ang tinatawag miraculous. Miracle, ito may Tagalog. Pinaka-miracle na ang Quran dahil ito nabuo. Kinumpleto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pamumuhay ng kanyang nilikha dito sa Quran. Dahil ang Quran, hindi ginawa ng kung sino man tao, bagkus, ito ay from Allah subhanahu wa ta'ala, from Panginoon to Angel Gabriel, to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So walang ibang tao, walang writer, walang ibang propeta na kahalo dito, nagsulat o nag-translate dito sa Quran. Kaya tinawag na ito sa 5 libro, from Prophet Musa up to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito na ang pinaka-miracle at pinaka-kumpleto dahil hindi nabawasan, hindi nadagdagan, hindi na-modify kung sino man propeta, kung Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba hanggang sa ngayon,
Bagkus ito ay sabi ng naunang salita, sunugin man yan lahat, ang Quran existing from cover to cover. Bakit? At pinag-aaralan ito ng mataimtim, ng taus-puso, ng karamihan kabataan Muslim, ang tinatawag nila ngayon Hafiz, noong Quran. Dala-dala nila ito, memoryado nila ito. Kaya hindi ito pwede i-corrupt, hindi ito pwede palitan, hindi pwede ito i-edit, bawasan kukulangan. Kaya mga kapatid, yan ang katangian ng isang Quran. Una pa, dito, nabanggit ng isang kasama natin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya marunong bumasa. Hindi siya nag-aral. Subalit, pinarating sa kanya ng Panginoon, bumasa ka. Dahil ang Panginoon, ang sasabihin niya lang kung meron siyang gusto, kun fayakun. Be it is. Mangyari. Ganon ang kaya ba itinawag ang Quran, isa sa pinaka-miraculous libro sa ating ngayon. Mga kapatid, sa maikling panahon, siguro na ipaliwanag ko sa inyo sa maliit na bagay na unawaan natin na talakay ko, ano ang Quran at ano ang kahalagaan ng Quran. Sa madaling salita, sabi pa nila, ang Quran is the complete constitution. Ito ang libro. Wala ng prosecutor, wala ng defense. The word of Quran is final. Anong sinabi ko? Yung nagsulat. Dahil yung nagpapatunay salita ng Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, kung mayroong man nagkulang, ang paliwanag ko sa inyo at sumobra ito man ninyo, yun ay nanggaling naman po sa akin. Yung ano yun. Sana naunawaan nyo at sana kahit sa maliit na bagay, mayroon kayong naunawaan tungkol sa Quran. Ngayon mga kapatid, bago po ako magpaalam, ginagalang ko po at ginagagalak namin kung mayroong gustong magtanong at mag-clarify tungkol sa Quran. Sige na kapatid. Maganda po yung paliwanag ko tungkol sa Quran. Napakilala niyo tungkol sa Quran. Nag-use lang po ko sa isang bagay. Bakit karaniwan ng mga extremists na lumalabas sa Islam ay ginagamit nila ang batayan ng Quran sa kanilang mga Ako kapatid, magpasalamat tayo sa Allah Ta'ala. Napakagandang tanong mo at maliwanagan ang lahat. Bakit yun? Dahil sa panahon ko ngayon, nung maubos nitong extreme, lalong-lalo na po ang Western people, lagi nila po inuugnay lahat ng bagay ng Islam sa extreme. So ang tanong, bakit ang extremist? Lahat ng kilos nila ay inuugnay nila sa talata ng Quran. Ganito. Extremist is just like a politician. Para po sila ng politiko. Para makakuha po sila ng simpatiya sa mga Islamic country, gamitin nila po basihan ang Quran. Kaya nga, hinihikaya, isa na sa nandito tayo lahat nila. Pag ikaw naniniwala sa Quran at ikaw ang nagsabi, ako ay Muslim na nananampalataya sa pananampalataya Islam, habang nabubuhay po tayo, nandun po ang kaakibat ng kaalaman. Mananaliksik po tayo na sa ganun man po, hindi tayo malindang ng kagaya ng panlilindang ng extremist. Wala po sa Quran, hindi po katanggap-tanggap sa Islam ang extreme. Tandaan natin, isa puso natin at isa isip natin, ang Islam ay kapayapaan. So therefore, definitely, extremism is not connected with Islam. Is not connected with Quran. Kundi, baktos naman yung panglilin lang nila dahil tanggapin namin, marami rin po sa amin ngayon, hindi gaano nakakaunawa din sa Islam. Kaya lagi namin dinidiin ang kaalaman, ang pananaliksik sa Islam. So, the question is,
definitely extremist in Islam is not connected. Wala po silang ugnayan. Okay na yun. Bulog na tayo. Makalas na ito tapos sa anak. Yusuf Espiritu. Yusuf Espiritu. Dami mong pangalan talaga. Yusuf Espiritu. Wala, malis. Nandito sa katabi ko. Muslim. Di bali siya, mamaya. Tawag pa rin. Nagkating masis. Bismillah. Dapat ada na mamaya na eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah. Magandang umaga po sa mga bisita nating mga Kristiyano. Magandang po lang. Magandang umaga po sa inyo lahat. Alhamdulillah, yung binigay na topic po sa akin, ano ang sala? Inshallah. Kasama na eskwela lang po para makabutan tayo ng sala. Dahil hindi nagtabi mo. Actually, yung sala, hindi na po pangkaraniwan sa mga tao na nakakita, lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, ikalat na mga Muslim. Marami na tayong nakikita na mga Muslim na pagdating ng oras na ginagta, sila po ay obligado na nagsasala. At ang sala po, na ginagawa pa ng mga kamusliman ngayon, nakatulad po, 5 beses po yun sa isang araw. 5 beses po na itinakda ng Subhanahu wa Ta'ala na ang mga Muslim ay obligadong gampanan nila ang kanilang obligasyon na sala. Mag-uumpisa po ito sa umaga, madaling araw, tinatawag ng Fajr. At bago po mag-alas 12, yung timing ng sala ng duhur. At yung asot naman po, yung kalagitnaan ng hapon at saka yung tanghali. At bukod pa yun po yung Maghrib at saka yung Isha. Na bago lumubog ang araw o paglubog ng araw at saka yung huling sala ng Isha. Lahat po ng sala na yun ay obligado na gampanan ng isang Muslim. Dahil po, isa man lang sa obligadong sala na ito na hindi magampanan ng isang Muslim, para na rin siyang itinakwil ang kanyang din o tinatawag na religion. So ang sala po, kaya ko nasabi karon dahil isang haligi po ng pananampalataya ng Islam. Pangatlo po na haligi po ito. Ang una ay yung syahada. Pangalawa po pala yung sala. Yung zakat at saka yung som saka yung hajj. So, nasabi ko po na obligado po ito na tinatala sa panatala dahil kabilang po nga sa 5 haligi ng Islam. So, alhamdulillah, maaari po sanang tagdagan kaya lang tumatawag ng sala. So, pwede na po kayo magtanong.
na Muslim ngunit hindi pa ako nagsasama. Pinaka-important po yun sa Islam. Mashallah, napakagandang tanong. Muslim po kayo, brother, pero hindi kayo nagsasala. So, ang isang Muslim na hindi niya ginagampanan ang kanyang sala, walang pagkakaiba po sa mga hindi Muslim, mga upa. So, napakalungkot na sabihin ko na dapat magtauba kayo. Humingi kayo lang kapatawaran po sa Subhanahu wa Ta'ala. Pero pa po ba? Wala akong babayad eh. Wala si Mudir eh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam at magandang hapon po sa mga hindi po Muslim na nandito po ngayon. Inshallah ay makakuha po kayo ng konting kaalaman tungkol sa Islam. Alhamdulillah, bali nandito po kami upang kayo po ay hindi po piliin mag-Muslim. Bagkos, nandito po kami upang magbigay ng kaalaman tungkol sa Islam at kung sino ang mga Muslim. Bagkos, ang topic ko po ay tungkol sa Hajj o yung pilgrimage. Alhamdulillah, sa history ko, sinasagawa po ng mga Muslim tuwing darating po yung Hajj, yung pitong beses na pag-ikot po sa Makkah. Ang Makkah po ay naroon po sa Saudi Arabia. Ginagawa po ng mga Muslim ang pag-ikot sa Makkah Hajj upang maalala po yung sakripisyo na ginawa po ni Hagar. Si Hagar po ay asawa po ni Propeta Ibrahim alayhis salam, na nung sila iniwan sa lupang ilang ni Propeta Ibrahim alayhis salam, siya po ay 7 beses po napapalik po sa Safa at Marwa. Siya po ay 7 beses po upang maghanap po ng taong makakatulong po sa kanila. At dahil po doon, ay yun po ang inaalala ko ng mga Muslim na yung nga po, yung pag-ikot po ni Hagar. Pagkatapos po ng pilgrimage o Hajj, bali hindi ko na po topic lang, pero bibigay ko lang po, idadagdag ko lang po. Yung pagkatapos po ng Hajj ay sineselebrate po ng mga Muslim yung tinatawag ng Eid al-Adha. Ito po yung pag-alala sa ginawang sakripisyo ng Propeta Ibrahim alayhis salam, na sinubukan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung totoo yung pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, igalay niya yung anak niya si Ismail. Yun lang po yung aking nalalaman about sa Hajj, at inshallah ay makulutan niyo po ng konting araw po dahil namin ko po na kulang pa po ako sa kaalaman sa Islam. At kung meron po kayong konting katanungan, inshallah ay masagot po ayon sa Quran at ayon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito lang po, ang nagawa na alhamdulillah sa amin. Ano po ba yung kwalifikasyon para maging obligado dapat sa Muslim sa mga Hajj? Una, dapat siya isang Muslim. Pangalawa, nasa matinong pag-iisip. Bali yun lang po yung mga nabasa ko pa na kwalifikasyon upang ang isang tao ay mga pag-touch. Inshallah ay tama po.
sa atin sa paksa na tinatawag na. Dahil sa mga nakasalamuhan nyo, kaya nakasalamuhan nyo, nagtagal siya sa Saudi, meron siyang, nagtatanong siya, hindi dahil sa hindi niya alam. Nagtatanong siya dahil gusto niya nilang subukan mo kaalaman ng Muslim. Base sa kanyang nalalaman dahil nakasalamuhan niya ng Muslim. Tandaan ninyo, yung sa harapan ninyo, pag nagsasalita kayo, khutbah, mag-lecture kayo, o kaya nagdalawa kayo, isipin nyo lagi na meron at meron dyan, ikikinig at hinahanapan ka ng mali. Hinahanapan ka ng hindi mo alam. At yun ay sisilipin sa'yo, mababatos tayo. Kaya kung may minsan kapag hindi talaga natin alam, naso ko na ibigay natin ito sa amin. Baga ito yung punto na mas madali kaysa sumabot tayo na dahil yung sa pagsabot natin, babatos tayo. Lagi natin tandaan na meron at meron talaga nakikinig dyan na nagtatanong siya hindi para sa sarili niya, para sa iba. Nagtatanong siya hindi dahil sa hindi niya alam, bagtos para subukan yung kaalaman. Ito, sa itong mga ganitong pangyayari, hindi natin maiiwasan sa larangan ng daawa, sa picture, sa football, kaya maging matalino sa pagtiting ng mga salita. Hanggang natin, hindi naman kinakailangan na perfecto tayo, pero maaasa tayo. Kumbaga, sa bawat pagdapa natin sa mga pagkakamali, may pagkakataon na iiba yung tuhod natin. Siya lang natin yung tuloy-tuloy lang. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi sa aking mga kapatid sa pananampalataya at magandang tanghali sa ating mga bisita. Mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang paniniwala sa mga anghel. Ang paniniwala sa mga anghel, ito ay ikalawa sa 6 na paniniwala ng mga Muslim. Ang sino mang hindi maniwala na mayroong anghel, siya ay labas sa Islam. Kaya kailangan maniwala tayo na hindi katulad ng ating nakikita na mga ribulto, na mayroong anghel na napakaliit. Dahil katotohanan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, ayon sa kahulugan na si Anghel Gabriel, nung ibinuka niya ang kanyang pakpak, ay natakpan niya ang buong horizon, ang sinisikatan ng araw. Ganon, subhanallah, ganon kalaki ang mga anghel. At sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga anghel ay nagiging tao sa pamamagitan ng malakas. Ibig sabihin ng malakas, ito ay isang lalaki, hindi babae. Sila ay pinahihintulutan na maging tao sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nagiging tao sa pamamagitan ng malakas na lalaki. Katulad nung panahon ni Propeta Lot alayhi salam, nung dumating ng mga anghel upang maghatid ng babala kay Propeta Lot alayhi salam, sila ay nagkatawang tao at sila ay mayroong mga damit na mapuputi na hindi pa sa kanila ang kapaguran. At sinabi kay Propeta Lot na umalis na kayo dahil andyan na ang babala. Kaya ang sino mang hindi maniwala sa mga anghel, sila ay labas sa pananampalataya. Ang mga anghel, sila ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng liwanag ng araw. Sila ay nilikha sa liwanag ng araw. At sila ay nilikha na walang tinatawag na premium. Sila ay walang kalayaan na katulad natin, na pwede natin gawin kung ano ang ating naisin. Ang mga anghel ay sumusunod lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang ipinag-utos sa kanila, yun lamang ang kanilang gagawin. Maliban doon ay wala na. At may mga anghel na umiikot doon sa tinatawag na Baitul Ma'mur. Kung mayroong iniikutan dito ang mga tao sa mga naghahats o tinatawag na naglalakbay, ganun din sa kabilang buhay. At ito ay pag-ikot nila, paglabas nila, hindi na sila magbabalik. Hindi na sila magbabalik doon sa dami ng mga anghel. At ang may mga anghel din na nakatuka o nakalagay doon sa pagbuhat sa Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala.
May kanya-kanyang trabaho ang mga anghel na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga anghel ay sumusunod lamang sila sa utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila gumawa ng katulad natin na pwede natin gawin ang ninais natin, ngunit mayroon tayong pananagutan sa kanilang buhay. Ngunit ang mga anghel, sumusunod lamang sila kung ano ang pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, kung ang mga anghel ay katulad na nakikita natin dyan sa nandyan lang na nakasabit kung saan-saan, hindi po totoo yan. At yung nakikita natin na sinasabi nila nagpakita ang anghel na 14 ibon ay hindi po totoo yan. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binuka niya ang kanyang pakpak at natakpan niya ang buong horizon, yung buong nilalabasan ng araw. Subhanallah. Ang Allah ay malayo sa pagkakamali. Kaya mga kapatid, ayon sa aking kaalaman, ayon lang ang aking kakayahan upang may paliwanag kung ano ang mga anghel. Alhamdulillah. Wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin. Maraming salamat kaibigan, kapatid. Pwede mong sabihin mo sa amin kung meron ba ditong anghel sa paligid natin sa ngayon para maniwala kami. Kung meron bang prueba na may anghel sa paligid. Dito sa dulo. Mga bisita o mga kapatid natin ng mga Kristiyano, alalahanin natin na ang tao ay mayroong hanggan ng kanyang kaalaman. Ibig sabihin, kung hindi ko masagot ng tama o hindi ko masagot ng sapat, itatanong ko ito sa medyo nakakaalam, mas maraming alam kaysa akin upang sa susunod na aking pagkikita ay aking may bahagi sa inyo ang buong kasagutan. Tungkol sa sinasabi ninyo na mayroon bang anghel dito na nakapaligid o mayroon bang anghel dito sa pinarurungan natin ngayon, Allahu alam. Na katotohanan, maaari na mayroong anghel dito dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagkalooban niya ang isang tao ng sinasabi na dalawang anghel na mag-aano sa kanya, kaliwa at kanan, na magsusulat ng mabuti niyang gawa at masama niyang gawa. Kaya sa araw ng paghuhukom, dahil ang tawag ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay mabilis tumanggi sa kanilang mga ginagawa, kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-assign o naglagay ng mga anghel upang magsulat ng kanilang ginagawa upang hindi sila makapagkaila sa araw ng paghuhukom. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid ko Muslim at magandang hapon naman po sa mga Christian o sa mga tagapakinig natin ng mga Christian. Ang ibabahagi ko po ngayon na konting kaalaman ay lang sino ang mga Muslim. So, mga kapatid, tagapakinig, ang mga Muslim, sila yung mga tinatawag na sumusuko sa kautusan, tao ng mga sumusuko, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumusuko sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumusuko sa kanyang mga kautusan. Halimbawa tayo ng mga tao, ano man ang ipinakutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay ating susundin. Kasi hindi tayo matatawag na isang Muslim kung hindi natin susundin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang po ang ating hangganan ng kaalaman. Basta ang mga Muslim, sila yung mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumusuko sa kanyang mga kautusan at umiiwas sa kanyang mga pinagbawal. May katanungan po kayo mga kapatid. Pwede po kayo magtanong. Inshallah.
Sige, brother. Tulong. Bakit karamihan sa Muslim maraming asawa? Wala na sa topic yun eh. Wala sa topic yun eh. Palitan. Muslim naman, Muslim no? Kapatid, Muslim lang ba, ang mga tao lang ba matatawag na Muslim? Pag sumuway pa kay Allah, ibig sabihin hindi na Muslim. So magandang katanungan kapatid, ganito po yan kasi mayroong tinatawag na kahit na Muslim na kasi yung isang tao, although nasabi natin na ang Muslim ay ang sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, likas sa tao na magkasala. Kaya hindi po natin pwedeng i-judge yung isang tao o isang Muslim na porkit nagkasala na ay hindi na siya Muslim. Kasi nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na da'if, sabi niya da'if, mahina. So ibig sabihin, nagkakasala tayo. Ano man ang gawin natin, walang perfecto na ang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lang ang perfecto. Kaya tandaan natin mga kapatid sa Islam, kung mayroon man tayong nakita na isang Muslim at nagkamali, nagkasala, wag po natin siyang i-judge na sabihin natin na hindi na siya Muslim. Bagkos sabihin natin sa sarili natin na nagkasala siya. Yung kanyang gawain lamang, ang ating i-judge, pero kanyang puso ay hindi natin pwedeng i-judge. Sa pamamagitan lamang ng pagsabi natin na siya ay hindi Muslim, porque nagkasala. Lahat naman tayo nagkakasala. Pero ang malinaw sa mga nagkakasala ay ang nakagawa ninyo kapatawan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makinig po kayo, yung nagtanong ko, makinig po kayo. Kailangan po natin makinig para malaman niyo yung kasagutan. Tama po? May katanungan pa po? Hindi mo pa nasagot yung tanong ni Imam Jamil yung tanong niya na ang mga tao lang ba ang mga Muslim tanong? Ano po pakilinan po? Yun yung tanong ni Imam Jamil na ang tao lang ba ang mga Muslim? Ay hindi po. Lahat, sinabi ko na kanina, lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, Muslim. Yun po, lahat ng nilikha? Paano? Mga halaman, hayop. Hindi po ba yan mga nilikha ng Allah? Araw, buwan. Sumisikat, sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano po kami, Kristiyano? Hindi po ba kayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nilikha din po kayo, pero nagkakaiba lang tayo ng paniniwala. Muslim din ako. Muslim ka din. Ayaw mo lang tanggapin. Muslim ka din. Ayaw mo lang tanggapin. Hindi ka lang ng Muslim. Ito po, ay ang pagkakaalam ko po dyan, nilikha ng tao yan eh. Gawa ng tao yan eh. Oo, gawa ng tao po yan, brother. Ayun sa pagkakaalam ko. Sige. Push ka lang. Sige, abangan dito pa ako. Galit yung galit. Ano po kayo? Muslim? Muslim po ako. Kami po ay mga Kristiyano. Paano nyo nasabi Muslim kami? Kristiyano nga kami. Kasi nga po, ang pagiging, ang pagkakaalam ko po, brother, nilikha po tayo, ayon sa pagkakalikha sa atin, mula nung lumabas tayo, ay Muslim na tayo. Yan ang, even sa Islamic way, yan ang paniniwala natin na naging Kristiyano lang po kayo, brother, no? Nasakop kayo ng mga Kastila. Ay bali isisilip na po namin yung history ng Pilipinas. Kasi, kung hindi pa kayo nabinyagan, hindi pa kayo nasakop ng mga Kristiyano, mga Kastila, Muslim po kayo. Kung hindi nyo lang nalalaman, kaya sasabihin ko na sa inyo. Ngayon, nabinyagan na kayo sa pagiging Kristyan, kaya nga po kami tinatawag na balik Islam. Dahil, una, Muslim, naging Kristiyano, nung nasakop ng mga Kastila, at bumalik sa pagka-Muslim, bumalik sa pagka-Islam. Ganun po ang pagpapaliwanag. Kaya, kung mayroon pa kayong katanungan, bukod po sa inyo, marami na kayo nakuha pa premyo eh. Iba naman, bigyan ng chance. Brother, ano ba? Bigyan nyo ng mic yan. Nasaan yung volunteer dito? Sabi nila, ako ay isang Muslim. Ako. Ngayon, gusto ko niya i-clarify dahil pagkatapos kong magsara, nagnanakaw ako.
Kagaya, hindi ko na po kayo patatapusin kasi nasabi ko na po yan kanina na ang isang Muslim o isang tao, likas sa atin na nagkakasala. So kung nagkakasala po kayo, hindi po kayo matatawag, hindi po kayo pwedeng i-judge kaagad na hindi kayo Muslim. Muslim pa rin kayo. Nagkakasala nga lang kayo dahil sa gulong ng syaitan, mga satanas, mga mga tao na makasalanan. Kaya Muslim pa rin po kayo, kailangan lang ninyo na magtawba, umabalik sa loob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya tayo binibigyan ng sala. Mayroon mga binibigay sa atin ng mga dikir o yung mga pagsamba na kailangan mga maliliit na para matanggal yung ating pagkakasala. Kaya ng pagpulo o kaya ng pag-attend ng khutbah, Juma, na sinasabi nila doon na yung Juma ay iniiris niya yung pagkakasala ng isang tao mula sa Friday na yun hanggang sa susunod na Friday. May mga ganyan lang po. Pero yung mga malalaking kasalanan na pwedeng magpalabas sa Islam, kailangan nyo magtabas sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasagot ko po ng tama. Maraming salamat po. Takbir! Ano ba? Sa likod,